Siya ang isa sa pinakamalakas na power forward noon sa liga ng NBA, ang tumulong kay Kyrie at LeBron sa rivalry ng Cleveland Cavaliers at Golden State Warriors. Pero bago pa napunta ito sa Cavaliers mga idol, gaano nga ba siya kalakas maglaro noong nasa Minnesota Timberwolves pa ito? At syempre pag-uusapan na rin natin ang kanyang downfall. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang kwentong basketball ng 5-time NBA All-Star, 1-time NBA Rebounding Leader, 1-time NBA 3-point contest champion at 1-time NBA champion. Walang iba kundi ang 6'8" power forward na si Kevin Love. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 2008 NBA draft nang pumasok sa liga ng NBA si Kevin Love. In the 2008 NBA draft, the Memphis Grizzlies select Kevin Love. Siya ang 5th overall pick noon na pinili ng koponan ng Memphis Grizzlies. Ngunit hindi ito nakalaro sa Grizzlies noon mga idol dahil trinade din agad siya papuntang Minnesota Timberwolves. Well, sa Summer League pa nga lang noon mga idol ay pinangunahan na niya ang liga sa rebounding. Kaya kahit hindi man kataasan ng kanyang height ay talagang pinatunayan niya na kaya niya makipagsabayan sa mga big man. Ngunit sa kanyang rookie season sa Minnesota noon mga idol ay talagang medyo weak ang roster ng Wolves noon. Walang star player ang koponan. Ang tanging kilala lang talaga sa kanilang koponan noon ay itong si Mike Miller na tirador din sa tres. Pero kahit na hindi kalakasan ang kanilang roster noon mga idol ay nagpakitang gilas pa rin naman siya sa kanyang rookie season. Katunayan kumang-anim pa siya sa voting para sa Rookie of the Year award noon. Sa kanyang 81 games ay umaverage ito ng 11.1 points at 9.1 rebounds per game. Talon tayo sa 2010-2011 season. Ito ang kanyang pangatlong season sa liga mga idol, na kung saan dito ay unti-unti nang na-appreciate ang kanyang laruan dahil sa season ito ay ang simula na ng kanyang prime. Umaverage na siya dito ng 20.2 points per game at 15.2 rebounds per game. Grabe ang stats niya sa rebound dito mga idol, mamaw talaga siyang rebound. Kaya di na rin katakataka pa na siya nga ang tatanghalin dito na NBA rebounding leader. At dahil sa ganda ng kanyang pinakitang performance sa season ito mga idol ay nakasama na nga rin siya sa NBA All-Star Game. Ito ang kanyang unang All-Star appearance dahil 5 beses itong nakasama sa All-Star selection. Ngunit hindi lang yan ang kanyang nakuwang achievement mga idol dahil kung nakuha niya ang NBA rebounding leader sa sumunod na season naman sa 2012 NBA All-Star Weekend nang magpakitang gilas naman ito sa kanyang husay sa 3-point area. Sumali nga siya noon sa NBA 3-point contest at nakalaban niya sa final round noon ang isa pang sharpshooter noon at magpasa hanggang ngayon na si Kevin Durant. Well, pinalad nga noon si Kevin Love mga idol kaya siya ang tinanghal noon na NBA 3-point contest champion. Grabe mga idol napakalakas na niyang rumebound, isa pa siya sa mga shooter sa liga. Nagamit niya nga ito noong January 20, 2012 nang ipanalo niya ang kanilang koponan kontra sa Los Angeles Clippers sa isang game-winning buzzer beater. 1.5 seconds ng pinakulang tres ni Kevin Love. Ganda ng pagkakatira niya noon mga idol. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang pinapakitang performance sa koponan ay hindi ito nasusuklian mga idol dahil kung makikita nyo ang kanyang tinagal sa Timberwolves ay ni isang beses ay hindi sila nakakapag-qualify sa playoffs. Imagine mga idol, from rookie season hanggang sa kanyang pang-anim na season sa Wolves ay hindi sila nakakatawid sa playoffs. Kaya ganun na lang na frustrated na rin si Kevin Love. Pero tingnan nyo naman ang kanyang scoring at rebounding stats sa koponan. Talagang pang superstar caliber ang kanyang naiambag sa koponan noon mga idol. Kaya sa tagal na rin na hindi nakakapasok ang koponan sa postseason game ay nagdesisyon na dito ang koponan ng Wolves noon na mag-rebuild na ng roster. At kasama nga itong si Kevin Love sa kanilang ititrade. Well, pumabor naman ang desisyon na ito sa kanya mga idol dahil 2014-2015 season nang matrade nga siya papuntang Cleveland Cavaliers kapalit ni Anthony Bennett at Andrew Wiggins. Well, napaganda pa ang pagkakalipat ni Love noon mga idol dahil nakasama niya sa Cavaliers noon si LeBron at Kyrie at siya nga ang bumuo sa kanilang Big 3. Well, hindi naman nadismaya ang koponan sa kanya noon mga idol dahil sa unang season pa lang niya ay umaverage na agad ito ng 16.4 points per game at almost 10 rebounds per game. Well, mas mababa nga lang sa inaasahan dahil nga may kasama na siyang dalawang pure scorer na superstars sa koponan. Kaya sa ambag niyang ito ay napakalaking tulong na sa koponan. Well, pumesto nga sila noon sa number 2 seed with 53-29 win-loss record. Kaya naman sa unang pagkakataon ng kanyang karera up
after 6 seasons sa wakas ay nakatuntong at nakalaro na nga siya sa NBA playoffs. Hindi lang siya basta nakalaro mga idol dahil naging dominante rin sila sa playoffs na ito. Round 1 pa lang ay winalis lang nila ang Boston Celtics. Pinadapa rin ng Chicago Bulls sa semifinals at pagdating sa Eastern Conference Finals ay winalis lang din ang nakapwesto sa number 1 seed noon ng Atlanta Hawks. Kaya sa unang playoff appearance niya ay nakatungtong rin agad siya sa NBA Finals. At ito na nga ang simula ng rivalry noon ng Golden State Warriors at Cleveland Cavaliers. Well, naging maganda naman ang kanilang naging bakbakan noon. Umabot ito ng Game 6 ngunit hindi pinalad si Kevin Love noon na makuha ang kanyang unang kampyonato dahil tinalo sila ng Golden State Warriors. Pero next season lang din mga idol na magtagpong muli ang Cavaliers at Warriors sa 2016 NBA Finals. Ito ang kanilang pangalawang bakbakan sa finals noon. Well, dehadong-dehado na nga noon ang Cavs dahil sa 3-1 deficit. Pero gumawa ng misteryo noon ang big 3 ng Cavs mga idol dahil nakapag-comeback sila sa seri nilang ito na umabot pa sa Game 7. At dahil sa clutch 3-pointer ni Kyrie Irving, less than minute remaining ay dito binaliktad ng Cavs ang serye. Kaya isang kasaysayan nga ang ganap sa finals na yon mga idol dahil sila ang kauna-unahang nakapag-comeback sa seri ng finals sa history ng NBA. At dahil dito ay nakuha nga ni Kevin Love noon ang kanyang una at sasabihin na din nating huli mga idol dahil hindi na ito nasundan pa. Dahil sa sumunod na season ng kanilang pangatlong pagtatagpo sa finals ng Warriors noon at dahil may bitbit na Kevin Durant ang Warriors noon ay naresbakan nga sila noon sa 2017 NBA Finals. Sumubok pa ang Cleveland Cavaliers sa sumunod na season at sa pagkakataong ito ay silang dalawa ni LeBron ang kakamada noon sa Cavs dahil nagpa-trade nga noon si Kyrie na napunta sa Boston Celtics. Pero hindi yun naging hadlang mga idol dahil muli silang nakarating sa 2018 NBA Finals. Yun nga lang isang worst finals ang nangyari noon dahil winalis lang sila ng Golden State Warriors nang walang kahirap-hirap. Well, after nga ng kanilang pagkatalong yun ay nabuwag na ang big 3 ng Cavs. Siya na lang ang naiwan sa koponan dahil umalis na rin si LeBron James sa sumunod na season papuntang Lakers. At masasabi na rin natin na ito na ang downfall na rin ni Kevin Love. Kung makikita nyo sa kanyang stats mga idol ay unti-unti nang bumababa ang kanyang stats hanggang mag single digits na lang ito noong 2022-23 season na kanyang huling season na rin sa Cavs noon na nagkaroon na lang ng 8.5 points per game. Tinanggal na rin kasi siya noon sa starting lineup at naging bench row na lang siya. Kaya sa kalagitnaan ng season din na yon nang trinade na nga siya ng Cavs noon papuntang Miami Heat. Naging backup power forward na lang din siya sa Miami Heat noon pero nakakatulong pa rin naman siya sa koponan. Katunayan mga idol ay umabot pa nga sila noon sa 2023 NBA Finals noon matapos nilang talunin ng number 1 seed sa East ang Boston Celtics. Nakaharap nila sa finals na yon ng Denver Nuggets ngunit hindi nga lang sila pinalad na magkampiyon. At sa kasalukuyang ito ay nananatili pa rin siya sa Miami Heat. Sila ay nasa play-in tournament ngayon na umaasa pa rin na makakapasok sa playoffs. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa prime ni Kevin Love noon?